merong karismang dinadala ang krimen eh, yung identity doon sa mga doon sa mga tao na lumabag ng batas at Mm. doon sa mga taong humihingi nung endorso na yon. So, Mm. yun yan yung madaling paliwanag kung bakit. Kung bakit nandun na Ah, biglang kung mandami bakit na biglang, nag-attend. kung bakit na maraming nag-attend, di ba? Oo. So I Oo. think magandang simulan yung discussion natin by defining first, ano ba yung tatlong mukha ng criminal politician? Oo, so yung dun sa definition ko, sa totoo apat yan nung dumating ako dito sa US. Ang palagi lang nilang binabanggit ay yung penal populism. Yung penal populism ay tungkol ito dun sa mga politiko na crime warrior politician. So ito yung mga politiko na nagka-campaign war against drugs, di ba? Duterte. Mm. War against illegal immigrant, yan, si Trump yan. Tapos Mm. nung nag-aaral ako dito ng aking PhD, war against terrorism. Mm. So, ang dami talagang mga dinideport, nagkakaroon ng mass deportation nung mga panahon na yun. At kahit noong nanalo si Trump. So, itong war against ay siya yung pinakauna na, na pagdating ko. Tapos kinumpara ko ito sa Pilipinas. So, bakit dito ay crime warrior dito sa US? Tapos naisip ko yung mga politiko natin sa Pilipinas. Lalo na si Erap kasi nung nag-aaral ako sa UP ng aking sociology. Siya yung aking pinag-aralan eh. EDSA 3 yung aking pinag-aralan. At siya yung naging topic ko. Mm. Sumama talaga ako doon sa mga urban poor, tumira ako at na sumuporta sa kanya diyan sa North Triangle at doon sa Payatas. At bit-bit ko yung pag-aaral na yun pagdating ko dito at naiisip ko si Erap. Tapos hindi lang si Erap, andyan si Hunasan, 'di ba? Tuwing tatakbo si Hunasan sa pagkasenador, mag-stage siya ng kudita at mananalo siya. Tapos magkaka-election ulit, tas another kudita na naman. So kung bibilangin mo, napakadaming mga kudita noon ni Hunasan. Magiging wanted siya, magiging sikat siya ulit. Despite Mm. na binigyan na siya ng amnesty noon ng gobyerno, talagang patuloy siyang nagre-revolusyon at lumalaban sa gobyerno. So meron tayo, 'di ba, si Hunasan, meron tayong si Erap at itong huli meron tayo si Duterte. So mula doon, nagkaroon ako ng classification sa mga uri ng mga politiko na ginagamit ang crime as political capital. So, yung crime warrior politician, sumunod yung criminal politician. So, yung criminal politician naman, ito naman yung mga confess na criminal talaga na sinasabi nila na sangkot sila sa krimen at Mm. ginagamit nila na stage yung criminal justice system doon sa kanilang para i-launch yung kanilang ah, pag pag-campaign, pagpasok dun sa politika. Katulad halimbawa ni Trump, 'di ba? Nung yung kanyang mugshot photo, 'di ba? Talagang Mm. nakapag-raise siya ng millions of dollars, 'di ba? At tuwing Mm. meron siyang mga court hearing ay opportunity din iyon para sa kanyang campaign, para immobilize yung kanyang mga supporter. At nangyari Mm. din sa atin 'yan nung panahon ni Erap kasi yung mala telenovela niya na hearing noon. Ang sabi nga ni Dikiris noon, parang yung EDSA 3 ay isang social volcano na ang pinanggalingan ay yung mga ah, yung mga impeachment trial, yung court hearing, at yung Mm. paghuli sa kanya, at iba pa. So, ito yung mga criminal politician. Tapos yung pangalawa kung saan nakapasok si Hunasan, si Trillanes, ito naman yung mga political criminal. So, naging criminal sila dahil yung gobyerno mismo ay nagsampa ng kaso laban sa kanila at dahil din sa kanilang pagtutol sa mga katiwalian ng gobyerno, yung pagtuligsa nila. So na-criminalize yung kanilang identity, 'di ba? At dahil nga doon sa pamamaraan din nila ng pagtutol katulad ng kudita at Mm. itong huli ay ito yung mga fascist criminal kasi anti-crime sila pero at the same time kaya nilang labagin yung karapatang pantao, Mm. katulad ni Duterte at kaya nilang pumatay, 'di ba? Kaya nilang labagin yung saligang batas at yung karapatang pantao para doon sa kanilang campaign against crime. Mm. So, yun yung mga iba't ibang uri ng Mukha. paggamit mukha, oo. Oo, so Ah, saan pumapasok dyan si Bong Revilla?
Ayan di si ba? Bong, oo, One time, medyo oo, natalo siya nung, oo, si Bong Revilla, criminal politician, si Bong oo. Revilla, kasi wala namang kaduda-duda na sangkot siya doon, guilty nga siya, pinapamulta nga siya, 'di ba? Pinapabalik yung kanyang nakulimbat. So pumapasok diyan si Bong Revilla as a criminal politician. So meron Mm. tayong Eh si criminal Robin politician, Padilla. political criminal. Eh si So Robin pwedeng, Padilla daw, oh saan yan, criminal papasok? politician din yan si Robin Padilla. Si Robin, ah, yung meron Artista siyang rin record ng kasi. criminal Oo. record, di ba? Oo, meron din. Yan yung Si illegal Robin. possession. Pero itong si Bong Revilla, nagkaroon ng criminal case only while he was in the, ano, di ba? Dahil dun sa Pork barrel. pork Oo, barrel. pork barrel, tama. So does it make a difference kung Wala. kailan sila naging criminal? Oh, hindi naman, wala naman 'yan, basta so criminal sila at ginamit nila na ah, at walang duda na criminal sila dahil guilty sila at ginamit nila yung proseso ng criminal justice system mula sa pag-aresto, sa court trial hanggang sa pagkakakulong, 'di ba? Mapapansin ninyo diyan malaking yung nagiging papel ng media eh. Dahil sinusundan sila ng media at yung tao din uhaw na malaman kung ano yung nangyayari sa kanila. So, malaki yung nagiging papel ng media diyan sa paggamit ng crime as political capital. Siyempre, marami pang ibang dahilan. Yung pakiramdam ng mga Pilipino na sila din ay nakaka-relate sila doon sa mga kandidato na may mga crime record kasi sila din mismo ay nakakaranas ng criminalization sa pang-araw-araw nila na buhay. Mapapansin ninyo diyan sa Pilipinas, ang daming bawal, no? Yung bawal umihi, bawal maganito, bawal maganito. So ang dami talagang bawal kahit pumunta ka nga sa mga public parks natin eh. So yung nalalampasan mo at nalalabag mo yung mga bawal mo, parang yung pakiramdam mo rin mismo sa sarili mo na deviant ka dahil sa mga bawal na yon. At syempre yung halos 90% ng mga balita natin sa radyo at television ay tungkol sa krimen, 'di ba? So yung sensationalization nung crime, nagahasa, na rape, na hold up. So at yung pagdemoli sa mga bahay nung mga tao, lalong-lalo na nung panahon ni Marcos at pagkatapos ng termino niya, yung PD 772, di ba, yung criminalization ng squatting na ang karamihang naging biktima ay mga urban poor, yung pagdemoli sa mga sidewalk vendor. So, maraming karanasan yung Pilipino mismo ng pagiging kriminal at kaya yung criminal identity ng mga politiko pag na-highlight merong sense nung identification eh doon eh nakaka-identify sila na wala itong pinagkaiba sa akin at wala din itong pinagkaiba doon sa mga politiko na gumawa din ng katiwalian, lumabag din ng batas pero hindi napaparusahan. Oo, So, actually yan yung question ko. oo. Kasi while nag-a-identify ka na yung kawalan ng hustisya sa Pilipinas at ngayon dahil sa drama na napapanood mo sa mga politikong to, maaaring produkto sila o na-experience nila yung unjust process ng judicial system natin. Pero yung Oo. huli kasi yung ending ng naratibo, kapag mahirap ka sa Pilipinas, ikaw guilty. Tama, oo. Yun yung Oo. dinidiscuss nga natin last week with Oo. Raymond, na ilang taon kang nakakulong nang walang desisyon yung kaso mo. Pero kapag mayaman ka, ito Oo. ang si Pag Bong mayaman ka, Revilla, nagagamit mo pa yung nasa senador, naging Oo, senador. nagagamit mo pa yung paglabag sa batas bilang political capital, 'di ba? Nagagamit mo pa yung kayong criminal identity para maging political capital. Kaya nga ang palagi kong sabi sa pag-ikot ko diyan sa Pilipinas pag pine-present ko 'to. Oh, baka naman pagkatapos nito ay mag-commit na kayo ng crime kasi pakiramdam ninyo magiging senador na kayo, congressman, 'di ba? So hindi ganun 'yon. Kasi kaya nilang i-convert yung kanilang criminal identity into political capital dahil meron silang resources. Meron silang meron silang katanyagan, meron silang kayamanan, at meron silang machinery para itaguyod 'yon. So, hindi lahat ng mga kriminal ay kayang maging politiko. Mm-mm. Oo. Mm-mm.
So ang combination ng wealth, influence, popularity, And machinery, oo, lahat and yun. machinery Oo. are all elements kung bakit itong mga kriminal na ito ay nagiging politiko pa. Nagiging politiko pa. Oo, tama. Mm-mm.